ko, Tariela? Sabi ko. Parang ayoko maniwala kasi Chinese New Year nandyan. Di ba yan yung gustong awayin na yung Chinese Navy? Yan si Tariela. Ikaw, Tariela, Commodore Tariela, gamitin mo nga itong utak mo, ha? Kung meron ka pa. Para po makalimutan natin ang isyu ng korupsyon sa flood control at sa 100 billion insertion ni BBM at sa mga napakalaking billion na budget ni Sandro Marcos at ni Romualdez. So, para po ma-divert ang attention natin sa korupsyon, ay merong, kung sa Bisaya pa, labugay ba? Somebody is stirring the pot, kung sa English pa. Ha? Para ma-divert tayo, hindi na natin pag-usapan ang flood control na wala pa namang nakukulong, si Bong Revilla lang. Si Bong Revilla lang, na ang state witness nila ay si Yusek Bernardo. Wow. So it's his word against Bong Revilla na nagdatid daw siya ng pera doon kay Bong Revilla. So somebody is steering the pot para yung attention natin, mga kababayan, ay mawala doon sa massive corruption. Kaya tingnan nyo naman, dahil impeachment na naman. Yan. Aga po, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kagabi ay nag-attend ako ng celebration ng Chinese New Year ng Embassy of China. Dati hindi naman ako nag-attend. Alam nyo, ayokong ginagabi. Pero na-curious naman ako. Kasi, ngayon, may bangayan-bangayan sa Senado. Dahil dyan sa pro-China ka ba na senador? Anti-China ka ba na senador? O tama ba yun? Na merong pro at anti na China na senador? Kaya pumunta ako. Pero, dati hindi naman ako curious. And in the past, halos wala akong absent doon sa imbitasyon ng US Ambassador to the residence pag LGBT Pride Month celebration. Yan naman ang gusto ko sa Embassy ng Amerika eh. Talagang sineselebrate nila ang LGBT rights sa LGBT sa Pride Month, no? At doon mismo yan sa bahay ng ambassador, taon-taon yan ha. Ngayon, sabi ko, punta nga ako doon sa party na yun. Sigurado maraming tao doon. At saka Chinese naman ang ancestry ko eh. Baka hindi nyo pa alam. I-check po talaga mga ninuno ko. Na mix-mix na lang ng mga Kastila. Meron pang Caucasian ako na dugo sa Kasten. Na maternal lola ng tatay ko, si Emilia Casten. So, may dugo po akong puti. Pero may dugo rin akong magahat. Oh. Dahil sa 5th generation na ako, na ang lola ko rin sa father side ay half na magahat. So, itong kulay ko, hindi na maintindihan. Hindi makita na ang ancestry ko talaga Chinese. Pero klaro naman sa pangalan, di ba? Guanzon.
noong 1500s, gumawa ng mga apelyido ang mga Kastila. At lahat ng mga Chinese name ay nilagyan ng zon with a Z para hindi magtunog Chinese. So, ang ancestors ko talaga, Guan. Nilagyan ng son. So, son of Guan. Ibig sabihin, apo ni Guan. Son. Pero ginawang Z ng mga Kastila. Nandyan pong apelyido ko sa Biblioteca de los Apelyidos na sa Filipiniana section dyan sa ating National Library. Yan po sa picture, makikita nyo si Jeffrey Nang, kaibigan ko mula sa alumni ng UP School of Economics. Ang pinanggalingan ng pamilya ko sa Parian or Chinese Chinatown ng Iloilo ay ngayon ay tinatawag ng Molo. Yun, doon ang galing ang mga kaluluhan ko na Guan. On my mother's side, Kaohsing naman, full Chinese ang lola ko. Galing din po ng Iloilo, nag-aral sa Sagrado Corazon de Jesus si Socorro Kaohsing, my mother's mother. So, my Chinese ancestry is quite, what do you call this, significant. Pero, hindi po ako naiimbita sa mga Philchay kasi nga po, ang kulay ko ay hindi po ako sing puti ng maraming may Chinese blood. So, last night, pumunta ako. Tapos nung dumating kami doon, nandun na pala si First Lady. So, nung may nagsabi sa akin na nandun si First Lady, sabi, doon daw kami sa harap, sa forward. Sabi ko, ayoko, dyan si First Lady, baka ma-distract siya pag nakita niya ako. So, doon lang po kami sa likod. Pa-picture lang kami ng pa-picture. Nako, ang daming pa-picture sa akin ng mga Philchay sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce ng Cagayan de Oro. Hello po. Yung sa Mandaue, Cebu. Ayan po, picture ni First Lady. Balik mo yung picture ni First Lady. At ganda ng gown ni First Lady dyan. Oh, di ba? Kasama si Ambassador Ching Quan. Ching Quan. O, ibalik mo yun dyan. Ching Quan. Ayan, ha? Napaka-importante ng Chinese New Year. At ambassador na mismo First Lady natin ang nag-attend. Pero inokray-okray ni BBM ang Chinese Prime Premier noon sa ASEAN. O, tingnan nyo. Nagpa-picture din ako, syempre. Philchay naman ako eh. May iba pa tayong picture pakita natin para makita naman nila yung mga bisita dyan. Andun pa nga si Mayor Lani Cayetano ng Taguig. Siyempre, ang Shangri-La po, ang venue ay nasa Taguig yun. May picture ba tayo dyan ni Mayor Lani? Kaibigan ko yan. No, importante yan ng mga Cayetano kasi nagdiskurso dun at debate na dun si Senator Alan Peter at si Senator Kiko Pangilinan dahil dito sa issue ng meron ba tayong mga chinador? Oh, grabe ha. Picture ni Mayor Lani Cayetano. Paki-post lang. Meron pa nga silang Mr. and Miss Chinatown. Abay, yun palang Mr. and Miss Chinatown, nationwide pala yung na yan. Yung contest. Oo. Ay nanalo nga Miss Chinatown ng Davao. Oh. Tapos meron po nanalo na Miss Chinatown ng Cebu. Oh, so the Visayans are winning this beauty and brains competition. Yung vision ko talaga dyan mag-judge ako dyan sa Mr. and Miss Chinatown. Pero sabi ko kay Chavit Singson, Gob, ang ambisyon ko talaga, Gob, mag-judge ako sa Miss Universe. Ewan ko lang kung ipapajudge niya ako. Sabi ko, doon na lang ako sa brains question and answer. I promise, Gob, walang babagsak. So, wala ba tayong picture dyan? Meron tayong picture dyan. Mayor Cayetano, sino pa ba yung mga nandun?
Basta, ayan, si Jeffrey Nang yan. He's Vice President of the Philchai Federation, yata. Oh. Yan si Jeffrey Nang, very loyal yan sa UP School of Economics. Oo, alam mo naman kami taga UP School of Economics. Oo. Minsan, magkaiba kami ng mga political na opinion, pero hindi kami nagkakaibang malayo sa economic na mga analysis na yan. Yung sa kanan dyan, si Daniel Long. Bata pa yung Daniel Long na yan, yung kulot buhok, pero napaka-talented, ha? Sumusulat po siya at siya ay meron ding program with Herman Chu Laurel, yung kaibigan ko mula pa noong 1986 sa EDSA. Kasama sina Alquaz, yan, si Herman Chu Laurel. Magkaiba ho sila ng politika ng kanyang pinsan na Secretary Chu Laurel. Kasama ko po dyan nakikita nyo sa picture, si Cathy Ibuna. Yan. Cathy Ibuna, the wife of the late Congressman Iggy Arroyo. Meron pa ba tayong picture sa Alam nyo, yung Chinese ambassador, I was so impressed. He spoke in English, tuloy-tuloy, with a very, very the minimum, yung na Chinese sounding accent. He must have been educated abroad. No? Pero bata pa siya. Usually, di ba, mga ambassador medyo may edad na. At wala si DFA Secretary kagabi, pero merong Undersecretary Ambassador De Vega ang nandun kasama si First Lady. Mukhang happy na mo. O, ayan si Tariela, nakita nyo? O, ayan si Mayor Cayetano, yan. O, ayan, kilala nyo yan? Si Tariela? O, balik mo si Tariela. Oo, tingnan mo. O, nag-attend kaya ito ng Christmas party ng Chinese Embassy? Nagulat din ako nagulat din siya. Stop mo nga dong picture ni Tariela, pag-usapan natin siya. Yan. O, Tariela, yung Coast Guard na Commodore ba yun? Na spokesperson daw ng Coast Guard. Yan. Paglabas namin, kasi siyempre, ang lola nyo, naghanap pa ng mainit na sopas. Sabi na, alas 10 na. Pupunta na kami dun sa restaurant. At inom ako ng soup. At siyempre, kwento-kwento bago umuwi. Ayan, pagdaan ko ba naman sa third floor na lobby, may mama dyan na nakaganyan uniform. I don't know this man, pero nakita ko kasi yan siya sa mga video. So, nung ang lapit ko sa kanya, mga 3 feet away, sabi ko, Tariela? Sabi ko. Parang ayoko maniwala kasi Chinese New Year nandyan. Di ba yan yung gustong awayin na yung Chinese Navy? Yan si Tariela? Yan. Yan yung ito yung Tariela na Commodore ng Coast Guard. Coast Guard is a civilian unit, ha? Hindi yan sila military. Pero siya ang spokesman na nag-lecture yan sa isang college na St. Benilde. Tapos, pinakita niya sa lecture niya ang caricature ng premier ng China. Para pagtawanan ng mga bata. Aba, ito pala si Tariela ay nag-college tour. Mga tour ng colleges. Siguro, nagpo-promote ng kung ano-ano. Ng West Philippine Sea siguro na what you call this topic. Pero, ginawa niyang katatawanan ang premier ng China. And he is a government official. He is paid from our taxes. Ngayon, ginawang spokesman yan ng ating mga, siyempre, mga BBM gang.
At hindi naman gagawin ng taong yan yung ginawa niya kung hindi siya inutusan na Ukraine niya yung Chinese premier eh. Di ba? Nung ginawa niya yun, siyempre nag-react naman ang embassy ng China. Siyempre nagalit, di ba? Kita mo naman yung ambassador ng China, bata, mukhang kisig ha, mukhang military training ha. Nagalit sila. Kayo, Ukraine, si BBM, ino-Ukraine naman natin si BBM dito araw-araw eh. Ino-Ukraine natin, tayo mga Pilipino. Hindi naman nagagalit si Tariela. Pero, syempre, Pilipino tayo eh. May karapatan tayo mag-Ukraine ng ating presidente kung siya ay magnanakaw at kung siya ay cocaine addict. Wow! Diba? May karapatan tayo. Ngayon naman, kung Ukraine ni Tariela na isang Pilipino commander ng Coast Guard at spokesperson may sariling yung authority to speak for the Coast Guard, Ukraine niya yung premier ng China, hindi naman yun Pilipino, di ba? Chinese yun. China is now the power in Asia. Kahit ang Amerika may utang sa China ng trillions and trillions of dollars. Oo. Siguro hindi yan inaaway talaga frontal na away ni Trump. Siyempre, in-Ukraine ni Tariela yung premier ng China, galit ngayon ng ambasador. Di ba? Ngayon, syempre, yung mga senador, sinasabi na hindi niya dapat ginagawa yun. Yung pang Secretary of the DFA ay Foreign Affairs, Secretary Tess Lazaro, who's a career public servant in the diplomatic field, sinabi na dapat DFA na yung mga ganyang bagay o ini-endorse na yun sa kanila o sila na dapat kung may problema sa heads of state ng ibang bansa, DFA dapat, di ba? Ang baba naman ng ranggo ni Tariela, Coast Guard Commodore, Civilian Unit. Buti na lang, hindi military. Kasi alam nyo, yun naman Commodore of the Navy will never do that. They will never do that. Sa discipline pa lang nila doon at they'll never do that. Hindi ko naman po minamaliit itong Coast Guard. Pero sinasabi ko, yung Commodore ng Navy, hindi niya ginawa yun. Pero itong Commodore ng Coast Guard, ginawa niya. Pero mo-Ukraine mo yung premier ng superpower sa Asia. Di ba, sabi nga ni Pinoy, President Pinoy, isang pitik lang tayo ng China eh. Okay, mag-assert tayo na atin ang West Philippine Sea. Hindi tayo pwedeng makipagdimaan sa kanila. Sinabi na yan ni President Pinoy. Dapat si Tariela, mag-ingat naman siya ng mga pinagsasabi niya. Abay, war freak ito si Tariela eh. Gusto talaga magbarilan, digmaan sila dyan. Wala ka naman ginagawa, Tariela. Puro ka naman water cannon. Bumbero ka eh. Water cannon mo na lang yung Chinese Navy. Hindi ka nga pwedeng magpaputok ng baril dun kasi baka mag-start ka ng digmaan eh. Yun naman ang gusto ng China, na makipagdigmaan ka. Gusto mo magdigmaan talaga para talagang matalo tayo dyan sa digmaan at makuha nila yung ating West Philippine Sea. Ikaw, Tariela, Commodore Tariela, gamitin mo nga itong utak mo kung meron ka pa. Gamitin mo naman ang utak mo, Commodore. Kami naman itong binabala mo sa water cannon mo hindi naman tama yung ginagawa mo.
gusto mo talaga yata ibigay ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea sa China kaya gigirahin mo sila edi justified na sila pag sinimulan mo yung gera. Kaya sabi ko nga sa Facebook ko sige na at para matigil na yung angas mo, tigil na yung kaka-challenge mo ng China, sige na. Paputok mo na yung mga baril mo dyan sa Coast Guard, dyan sa mga Chinese Navy na yan. Sinabi na yan ni President Pinoy. Kahit na siya ng presidente na naghabla sa UN arbitral, may ruling tayo na panalo tayo, atin ang West Philippine Sea. Sinabi po ni Pinoy, President Pinoy, Noynoy Aquino, my president, he appointed me 2 times, COA Commissioner and COMELEC Commissioner, na hindi po natin silang labanan sa palakasan kasi napakalakas po ng kanilang military. Sinabi din niya ni President Digong, sabi niya, kayo gusto nyong mag-gera sa China? Sige, okay naman sa akin, pero doon kayo sa harap, dito lang ako sa likod. They said the same thing. Kaya lang si President PRRD Digong, kung magsalita kasi siyempre Bisaya ba, ng astig pagod, maraming ayaw. Pero kung si President Pinoy ipakita natin sa video, sana may video tayo dyan ni President Pinoy mamaya after the break, na sinasabi niya wag naman natin silang girahin, hindi natin sila kaya, isang pitik lang tayo ng China. Ilan tayong milyon, sila ilang bilyon. At ang kanila pong military armaments ay way talaga. Hindi talaga pwedeng lumaban tayo dyan. Kaya po, please lang, Commodore Tariela, yung bunganga mo, bago tayo mag-break, paalala natin, yung bunganga mo, pati senador inaaway mo na. Inaaway mo pa si Alan Peter na abogado, na ilang taon ng senador dyan, inalal ng tao. Ikaw hindi ka hinalal ng barangay mo. Patakbuhin ko nga ito si Tariela Konsehal sa bayan niya kung mananalo ito pag retired na siya. Hinalal sila ng tao. Ikaw, binabayaran ka ng tax ng tao namin. Hindi ka pwedeng mang-away ng senador. Kami, mga private citizen kami, kagaya ko, pwedeng mang-away ng senador. Pwede nga mang-away kay BBM Pero ikaw, Tariela, you are out of place. You are too ambitious. You are too big for your britches kung sa Amerikano pa. Pero kung Amerikano pa yan sasagot sa'yo, Tariela, sasabihin sa'yo, who do you think you are? Yan. Mga kababayan, time out muna tayo dahil magkakape muna ako. Kasi ang aga pa nang o-cry na tayo. Okay. Good. Tuloy po natin mga kababayan, marami pala nagtatanong ano daw yung West Philippine Sea. Kasi naging issue din yan kay Senator Marcoleta at doon yata nagdebate sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Alan Peter. Kaya Englishin ho natin pero explain na lang natin yung decision ng Permanent Court of Arbitration ng 2016 kasi diba nung presidente si Pinoy, President Noynoy, ay inakyat niya ito sa Permanent Court of Arbitration.
Kaya nga, kasi diba to prevent nga yung mga military na contrast, conflict, kailangan hong ipadala doon sa Permanent Court of Arbitration. Itong 2016 ay nanalo ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Legally binding decision sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan po ang treaty. Yung mga ng United Nations sa Convention on the Law of the Sea. Pabor sa Pilipinas at dito natalo ang China. Kasi ang China naman, hindi naman po sila sumali doon. Sinasabi ho nila, hindi ho sila magpa-participate doon. Kasi hindi nila nire-recognize yung permanent arbitral yung Court of Arbitration. So, noong 2016 July 12 ay nagruling ang Permanent Court of Arbitration na hindi valid ang 9-dash line na inaangkin ng China sa exclusive economic zone niya. Kasi 'di ba yung mga mapa ba? Ang lapit kasi natin sa China, 'di ba? Kaya ang lami sa atin galing China yung mga ninuno natin eh. Ang Philippines may exclusive economic zone. Ang China may exclusive economic zone din. Inaangkin ng China na sa 9-dash line daw ay kanila daw ang ating exclusive sovereign rights over our 200 nautical mile exclusive economic zone. Di ba? Yung sa 200 nautical miles from our land territory na sinabi ng Permanent Arbitration Court, nasa Philippines yan pag may-ari yan ng Pilipinas. Hindi yan pagmamayari ng China. Kasi meron tayong sovereign rights exclusive sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Yan. Pati maritime features, yun yung sinasabi ni retired Justice Carpio eh, pati maritime features. Yung mga rocks, mga low tide, pag may low tide, di ba may lumalabas na mga island, may ganun. Pag high tide, wala na yung island mo. yan yung maritime features na tinatawag. Kaya, ang ruling doon, talo ang China. China was found to have breached the Philippine sovereign rights. Pero patuloy po ang fishing ng Chinese vessels sa ating West Philippine Sea. At nagko-construct sila ng mga artificial islands or yung nag-ano ba sila ng nagre-reclamation ganon, di ba? Nakita nyo sa mga video noon na meron na nga silang installation, mga facilities doon na pwede silang parang airport nila eh, na makakalipad sila ng eroplano doon sa kanilang kinonstruct. Sa taas ng tubig, may kinonstruct sila na malakas at strong fixtures na doon nakakalandi yung kanilang mga eroplano, helicopter, di ba? Kaya tayo, ang gobyerno natin, simula pa kay Pinoy, President Noynoy Aquino, ay lagi pong nag-object sa fishing vessels ng China sa ating West Philippine Sea territory.
Ang ibang bansa naman na umaangkin din, hindi lamang China, ano? Ay Vietnam, Cambodia. Oh, 'di ba? Yung Vietnam naman, dahil matatapang na tao din tong mga Vietnamese, siyempre nag-civil war din yan sila, no? Pinagbabaril nila yung mga Chinese fishing vessels, 'di ba? O Navy ba 'yon ng China? Pero tayo, ang Philippines Coast Guard natin at Navy ay bawal po magpaputok ng baril. Kaya, si Commodore Tariela, ang pinapaputok na lang niya, yung bunganga na lang niya. Wow! Kasi nga, bawal silang magpaputok ng baril. So, mga kababayan, yan po ang laging pinag-aawayan. At, ang masaklap pa, ang ating mga senador ay nag-aaway-away na dahil dito sa mga pambabatikos nila sa mga senador na kagaya ni Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta at tinatawag nilang Chinador. Yun. Kasi pinapaalalahanan lamang si Tariela na wag naman siyang mangganyan sa Premier Head of State ng China at hindi na po yan dapat ginagawa ng any officer, 'di ba? Kasi trabaho na po 'yan ng DFA pag yan po ay sovereign rights ang pinag-uusapan. Nagiging diplomatic issue po 'yan because under our constitution, we renounce war as an instrument of foreign policy. Kaya kailangan po mag-aral na po si Commodore Tariela ng konstitusyon. Philippine Constitution sa isang College of Law. Kaya mag-attend siya ng lecture dyan sa UP on Constitutional Law. Para naman po ma-convince na siya na hindi na siya dapat nanganganti sa China. Yung masaklap dito, nag-aaway na yung mga senador natin dahil dito sa gulo-gulo. No. Pero ang tingin ko talaga, itong si Tariela, na sinimulan niya itong gulo-gulo, na bagong isyo na naman sa West Philippine Sea, may nag-uutos dito. Yan tingin ko na sige, gulo-guluhin mo, magka-issue ng ganyan-ganyan para merong tawagin natin silang Chinador, ganyan, para sa sunod na eleksyon ay hihina na ang kanilang political influence. At ginagawa yan nila para po makalimutan natin ang isyu ng korupsyon sa flood control at sa 100 billion insertion ni BBM at sa mga napakalaking billion na budget ni Sandro Marcos at ni Romualdez. So, para po ma-divert ang attention natin sa korupsyon, ay merong, kung sa Bisaya pa, labugay ba? Somebody is stirring the pot, kung sa English pa. Ha? Para ma-divert tayo, hindi na natin pag-usapan ang flood control na wala pa namang nakukulong, si Bong Revilla lang. Si Bong Revilla lang, na ang state witness nila ay si Yusek Bernardo. Wow! So, it's his word against Bong Revilla na nagdatid daw siya ng pera doon kay Bong Revilla. So, somebody is steering the pot para yung attention natin, mga kababayan, ay mawala doon sa massive corruption. Kaya, tingnan nyo naman, dahil impeachment na naman. Yan. Yan ang pag-uusapan natin. Wow! Di ba? Sa TV, na meron tayong guest mamaya.
sa TV. Kasi, impeachment na naman, kaya tingnan nyo, bumalik si Martin Luther Romualdez. Oh, di ba ang tagal niyang wala siya? Oh. Siguro nag-diet siya, kaya ang payat niya ngayon. Pag nakita nyo siya, para na siyang model sa kapayatan. Nagbalik siya doon, pinalibutan siya ng mga minions niya, at syempre dumating na uli ang kanilang hari. Yan. Hari ng paldo. Kaya bumalik si Martin Romualdez dahil impeachment na naman laban kay VP Sara Duterte. Yan. So, ang script nila, mga kababayan, ay tuloy-tuloy pa rin na absent lang si Martin Romualdez at nagtago para hindi natin siya lalo namang maalala na siya talaga ang hari at mastermind ng flood control kickbackan na galing sa budget na pinirmahan din ni BBM dahil may 100 billion siya na insertion at 25 billion na kickback ayon kay Congressman Saldico na hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik dahil in the first place sila naman ang nagpalaalis kay Saldico para hindi siya makatestify. Nung bumaligtad at gusto nang magsabi ng totoo ay hindi naman nila gustong bumalik talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi naman nila nakakansela ang passport at hindi naman nila pinapa-Interpol. Yan. Kasi ang tingin ko dyan kay Saldico, willing naman yan magpakulong eh. Basta makulong din si Martin Romualdez at basta mapanatunayan niya na si BBM din ay may 100 billion na insertion at may kickback na siya nag-deliver sa bahay at sa Malacanang ng 25 billion. Yan, mga kababayan. Huwag niyong kakalimutan na itong issue ng korupsyon ay buhay at hilapang solusyon. Tinanong ako ng isang interview ano kaya dapat ang mangyari kung parang gustong mapakita ni BBM na may reforma talaga? Sabi ko, ipakulong niya si Martin Romualdez. Kasi, kung mapakulong niya si Martin Romualdez, tatahimik na ako. Wey, joke lang. Totoo yan. Pero, di ba, wag naman niya tayo bigyan ng mga Bong Revilla, napaka-small time naman. At saka itong si Yusek Bernardo, state witness, palit ulo. Kaya, paano tayo maniniwala ngayon na totoo itong mga kasong ito kung wala na namang warrant of arrest itong si Martin Romualdez dahil best friend din sila ni Ombudsman Boying Rimulya. Diba? Ano na nangyari dyan? Nasaan na yung ICI report? Ilabas nyo, ICI report nyo tungkol kay Martin Romualdez at tungkol kay Sandro. Di ba? Nag-attend po sila ng ICI. Yan, mga kababayan. Ibalik po natin lagi sa issue ng massive na korupsyon sa administration na ito ni BBM at ang mastermind, silang dalawa ni Martin Romualdez. At nakinabang ng todo ang mga congressman na magnanakaw dahil kanya-kanya na silang insertion, flood control na mga ghost at mga substandard projects. Kaya mga kababayan, bantayan po natin itong mga project nila sa ating mga bayan. Ipag-video nyo po at ipadala sa akin kahit sa Facebook ko. At i-verify natin kung totoo yung inyong mga video. Kaya mga kababayan, ayan, bumalik na naman si Martin Luther. Ano na siya ngayon? Pumayat na siya. Yan. Di ba? At siguro ay may plano pa rin itong tumakbong presidente. Kasi naglalabas na ngayon ng mga poster niya na ang pera ng bayan ay
ay hindi dapat ninanakaw. Alam nyo, dapat si Ted Filon tumakbo uli na congressman dyan sa district ni Martin Romualdez. Kasi, kung wala lang vote buying at tutuhanan ito ng COMELEC, matatalo ito ni Ted Filon eh. Di ba? Tingnan nyo naman ang itsura ni Martin Romualdez nga. Tingnan mo ang payat oh. Maniniwala ka ba na hindi daw siya kumukuha sa kaban ng bayan dahil mayaman na siya? Kasi gusto niya mas mayaman pa eh. Gusto niya mas marami pa siyang private jet. Mas marami pa siyang bahay sa Forbes, sa kung saan-saan, sa abroad. Kaya hindi po totoo na pagbayaman na sila ay hindi po sila magnanakaw. Tingnan nyo, hanggang ngayon, hindi pa sinusuli ni BBM ang 203, hindi pa binabayaran ang 203 billion na estate taxes. Estate taxes sa properties ni Ferdinand Marcos na si BBM ang administrator. Kung binayaran po niya kaya yung 203 billion, di mabawas-bawasan naman po ang kahirapan ng Pilipinas. Sa ngayon, pumasa na naman sila ng budget na meron pa rin mga unprogrammed funds. Sinabi na ni Professor Dr. Willie Monsod dyan sa isang interview or open forum. Hanggang ngayon, nandyan pa ang unprogrammed funds sa budget. Iyan po ang ginagawang pocket money ni BBM at ang mga magnanakaw dyan sa kung saan-saan. Kaya, paano po tayo maniniwala na hindi po sila magnanakaw na at totoong may reforma na ginagawa si BBM? Puro naman po press release. Puro naman report-report ng mga kung ano-anong bagay at performance na wala namang kwenta. Dahil tingnan yung latest na report, akyat na naman ang inflation. Ibig sabihin, yung pechay po na binili ko, na 40 pesos ba yun, ay kaliit. Paano po ang mga kababayan natin? Inflation, makyat. Yung economic indicator ng Pilipinas, bumaba. Kaya next po, sana maging host natin dito ay isang ekonomista o dating nagtrabaho sa mga government agencies para na makatulong sa atin analyze kung ano na po ang state of the economy of the Philippines. Pero hindi na po kailangan ng analysis, na feel na po yan ng mga tao. Hindi po ba? Dahil po sa VAT na 12%. At dahil po nga we are not producing enough food for our people. Dahil itong budget sa agriculture ay kung saan-saan napupunta. Yan. Next natin na topic dyan. Bakit ang AgriLead Ventures dyan sa bidding ng mga Department of Agriculture ay more than 60% ang mga bidding na kanilang napapanalo sa rice seedlings? Abay, dapat po naman tingnan ni Secretary Chu Laurel ang bidding dyan sa Department of Agriculture at mukhang napaka-busy ng kanyang Chief of Staff. Baka naman akala nyo ay hindi kami marunong ng pagsasaka. Hindi po totoo yan. Ako po ay galing sa magsasakang pamilya. At alam ko na yung mga rice seedling na para sa Negros Occidental na long dry season at rice seedling dun sa mga maulan na mga probinsya ay dapat po magkaiba. Hindi pwedeng pare-parehas. Bakit ang Lead Agri Ventures ay isa lang klase na rice seedling na papanalo niya para sa buong bansa? Aba, hindi naman po kailangan maging matalino tayo masyado para hindi natin makuha na may magic kayo dyan sa Department of Agriculture. Mga kababayan, korupsyon pa rin po ang issue dito ngayon sa ating bansa, kung bakit maraming Pilipino, halos sobra sa kalahati, ay nakakaranas na ng gutom, at korupsyon pa rin kung bakit wala tayong sapat na social services at pensyon sa mga PWD at mga matatanda at ating mga hospital ay kulang sa pondo. Huwag po kayong
magpa-divert ng inyong attention dyan sa mga issue ni Tariela at mga okray na naman. Di ba? Kaya, focus lang po tayo sa korupsyon. Dito po, lagi nating ipaalala na ang korupsyon sa Pilipinas ang siyang sanhi ng kahirapan ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Ito po ang Usapang Matino ni Attorney Rowena Guanzon. Kita-kita tayo uli